Napakatindi pala nitong issue, mga kaibigan, dito sa 1.4 billion pesos na project ng OWA under nung tinanggal na si Arnel Ignacio. In-expose na po ni Secretary Leo Cacdac ng Department of Migrant Workers. Marami pala silang investigasyon at meeting. Talagang hindi may paliwanag ni Arnel Ignacio kung bakit niya binaliwala, hindi kinonsulta ang board. At ang matindi rito, na ilabas na pala yung pera ng bayan. Yung pera ng mamamayan, kasi nasa ilalim po ng General Operation, National Budget, ang ginastos dito. At nagkaroon na din po ng titulo ng lupa na i-transfer na. Yung lupang pinag-uusapan. Ito, pakinggan po niyo itong interview at pahayag ni Secretary Cacdac. Hindi talaga siya natuwa dito sa nangyari ito dahil may paglabag sa batas at hindi dumaan sa board ng OWA. Ang lupit nito, grabe. El Ignacio. Well, higit kumulang nakapag-apat na pagpupulong tayo sa OWA Board of Trustees patungkol dito sa transaksyon na ito, at nakapag-ulat na rin ako sa ating Pangulo at alam natin na ay removal from office, hindi resignation, at alam natin na may mga patuloy pa kaming pagkakalap ng mga detalye para magsampa ng kaukulang kaso sa tamang ahensya o sa ngayon ng gobyerno. So, yan ang sinasagawa ngayon, at ang alam natin ay merong walang pagsagawa ng impormasyon, pagbibigay impormasyon at paghahanap ng approval o otoridad mula sa OWA Board of Trustees nitong land acquisition deal na ito na 1.4 billion pesos. Opo. Konting detalye lang po, ano ho ba itong lupang ito, saan at para saan ang plano ng OWA? Pansarili ho ba ito ni Ignacio? Ito ay plano niya para sa isang tinatawag na halfway house o accommodation sana sa mga OFWs bunsod nung nangyaring pandemya kung saan maraming umuwi na OFW. Pero ang punto nga dito ay kung sana dito sa pangunahing aspeto na to, pangunahing panukala na to ay nakonsulta man lang ang board, ay napayuhan siya na hindi nararapat na magkaroon ng ganitong malawakang proyekto kasi nandiyan ang private sector para magbigay ng akomodasyon sa napakaraming posibleng OFWs na umuwi kung meron mang national or global emergency. Kaya pangunahin dito kasi may mga at least 6 na aspeto na hindi na konsulta ang OWA Board of Trustees, at yan ang unang-una. Yung aspeto ng mismong proyektong pagmumulan. Sana nagkaroon ng karampatang payo sa kanya. Opo. Meron ho bang perang nailabas o meron ho bang perang nakuha si dating OWA Administrator Ignacio? Dito sa hindi pagkonsulta sa board, merong pera na lumabas, mula sa Kaban ng Bayan, mula sa General Appropriations Act. Ang pangalawa kasing bagay dito yung originally for repatriation ito at ginawang pampili ng lupa, at yun mismo ay dapat din ay sagawa ang konsultasyon sa board, kasi board na nag-approve ng budget. So 1.4 billion pesos ang lumabas. Lumabas na? Pero meron pa mga aspeto kasi 1.4 billion, nailipat na ang titulo. Nalaman na lang namin, Iga, nung linipat na yung titulo sa pangalan ng Republic of the Philippines. Opo. So, yan yung matindi, nalaman ng Secretary Leo Cacdac ng Department of Migrant Workers na nailipat na yung titulo doon sa nakabili o doon sa pagbili ng lupa. 1.4 billion. Tapos ginamit yung pera sa under General Operation Law, National Budget, ginagamit yun sa pagpapauwi ng OFW. So,
Mali na yung paggamit, mali pa yung pagkabili. Alam nyo kasi ang budget sa General Appropriation Law, kung saan naka-specific kasi yan eh. Kung saan gagamitin yung budget na inaproba ng Kongreso, dapat doon mo gagamitin. Pag yan ay inilipat mo sa ibang paggagamitan, anti-graft na yon. Ay ito, gagamitin sa pagpapauwi ng OFW, ibinili ng lupa. At yung pagkakabili ng lupa, okay, aba, ay hindi naman ho kinonsulta yung board. So naibayad na yung 1.4 billion na mali ang pinagamitan, mali ang pagkakabili, totally lahat mali. So marami na palang meeting ang ginawa. At pinaliwanag na kay Ignacio na maling-mali ang kanyang ginawa doon. So kung kumita si Ignacio, hindi natin alam. Kung nangomission, abay, malaking pera yan. 1.4 million, so nasa mga 140 million. Ang komisyon kung 1% pa lang o 10%. Kaya pera ng national government, pera ng galing sa General Appropriation, ibibili mo ng lupa, ay inilagay sa OWA para gamitin sa pagpapauwi in case na mayroong emergency ang OFW. Ay paano na pagkaho biglang nagkaroon ng problema ang OFW? Hindi sila makakauwi. Dahil walang pera, nagamit, ay bayad na. So katakot-takot pong kaso, napakaraming kaso. Yung paglabag sa national budget, isa yun. Anti-graft yun. At yung pag-ugnayan, pagbebenta ng walang consultation at walang approval ang board, napakabigat na kaso. Alam niyo, pag napatunayan pang nangumisin yan, plunder po yan. Non-bailable offense. Ito hong si Arnel Ignacio ay dating identify sa mga Duterte. Executive Director po yan ng OWA bago dumating ang Marcos administration noong 2022. Tapos noong 2022, na-promote siya, ginawang administrator ni Pangulong Marcos. So talagang dating DDS yan. Ayan, sumabit. Ang laking problema nito. Anti-graft yung paggamit ng pera dahil kasi ho, identify po yung budget kung saan galing at saan gagamitin. Hindi nung ginamit. Pero ipagpapagawa, bumili ng lupa para ipagpagawa daw ho ng pwedeng tuluyan ng OFW. Ay sabi ni Secretary, ang daming private sector, ang daming mga hotel, ang daming nagbo-volunteer o nagpapa-open na pwedeng tulungan temporary, tulugan ng OFW. Bakit kailangan bumili ng ganyang kalaking lupa at ganyang kalaking project without approval ng board? Naku, antindi. Kaya nung malaman daw ng Pangulo, kaagad-agad ang utos at ginawa, sibakin, imbestigahan at kasuhan. Hindi totoong nag-resign itong kilalang DDS na si Arnel Ignacio. Artista. Nung unang na-interview ko nung araw ito, bilib ako rito, magaling, masipag, matalino eh. Pero mukhang, bakit ganito? Nagdesisyon na siya lang at hindi kinausap ang board. Ano, natukso sa pera? Natukso ba sa 10% o 20% o magkano? Ang problema ngayon, hindi na sigurado kung mababawi pa yung pera. Dahil nailipat na eh. May titulo na eh. Nailipat na ho yung pangalan ng lupa. Nabayaran na. Paano ibabalik yung lupa? Paano ibabalik yung pera? Paano? Ay, naku, ang laking problema. Yan ay isa sa korupsyon. Anti-graft yan. At pagka umabot sa 50 hanggang 100 milyon ang perang involved dyan, na pwedeng komisyon, plunder po yan. 1.4 billion pera nating lahat. Mukhang maling-mali ang pagkakagamit. Any comment, reaction, malaya po kayo.